3 as we make it into a draft. If you are the fan of the Aurora MLBB, gugustuhin mo na ngayon pa lang ay makuha na nila ang kanilang groove towards the drafting stage, especially when where they're on the red side na kung saan katalasan ay medyo mahirap ang labanan para sa playoffs. Anong first pick? Suyo. Suyo. Kaso, Walang nagbaban masyado. parang, well, okay, nakuha na nila yung 2 bans eh. The Yung immortal one chose me to dinunod vanish nga the nila. Ayan So, na Gatot, first pick. Back to regular broadcasting tayo, guys. Feeling ko Eve or Gatot ang FNOP ang kunin nila. Tatanggalin nila yung Eve ni... Oo. ni- Ay, hindi! Winner's pick! Funny! Malakas ang loob. Lakas loob. Malakas loob. May ano ang daming existing na counter. Ayan na, lumabas Ito yung na. Gatot. Gatot, Edith. Aray Kinuha ko. na. Double. Kinuha na yung dalawang flex para sa Aurora. Tapos wala silang juicin. Parang kailangan nila umarot na magandang sagot dito. Vex or Eve? Vex, maganda. Ay, hindi. Para Mahirap may supplement sila. Pero kasi dahil nga open pa yung Eve, ayaw mong ikaw yung Vex, tas Eve yung kabila team. So baka mapa-Eve na lang din sila dito. Yeah. Pwede. Tapos, Eve, tas ano, no? Eve tops marksman. Cho siguro. Hindi. Yung tingin ko marksman po pwede pang second phase. Open pa naman yung Harith. Kung bet nila na Kasi nag-ano sila, binibigyan nila yung Harit tapos maglulunok lang sila. Yun napansin natin Kaso sa problema, kapag nakuha ng Aurora yung Harith. Ayun! Oh! Kasi Makate. Nick, parang pag inisip mo, pag kinuha ng Aurora yung Harith, parang maiipit sila kasi mababan din yung mga lunok. So parang might as well, kuha ka na ng marksman ngayon. Nakakagulat lang na 1-1 yung kinuha. Oh, wow. Siya, pwede ka, tinetempt nila mag-Faramis agad tong Aurora. Oo. Shoot dun sa 1-1, shoot din dun sa Tigreal. Yep. Kaso maubusan sila ng Assassin. ng assassin. Yun Kasi yung mangyayari. matik dyan ang mga kasunod na bandyan. Hayabusa, Nolan. So Julian. if you're Aurora, parang ipit ka rin talaga dito. Parang kailangan mo i-concede yung mage trades. Kasi first pick pa rin naman eh. Either way. Ayun nga lang, malungkot dito. Mawawalan sila ng Faramis. Mababan yung Faramis. Mahirap na sitwasyon daw para sa Aurora. Ito yung medyo delix kapag yan yung first 2 picks mo. Yung XP tsaka Roam. Oo. Parang bigla kang naiipit lalo na third pick ka dito. Moscow. What? Para sa Fanny. Para sa Yeah. Fanny. Kaso, di naubusan sila. Kasi, imbis na mage or jungle lang maubusan, bigay mo parehas. Kasi bigay tigisan lang naman ang ban. Kaysa naman yung Moscow yung mawala sa kanila, doon True. sila mas mahirapan sa uli. Ang thing though about a Moskov and Fanny, parang gagana lang yun kapag naka-snowball or sobrang dami ng items ng Moskov. Otherwise, parang ang hirap ng... Yes. Pero comfort din kasi, nakita natin ito kahapon eh. Di ba? Oo, Yung Inispear. yun nga. Tinalo nila yung si LTZ Oo. na Fanny na by farming. Yeah. So, kailangan ng... So, yung Aurora, pwedeng hindi na nila kunin yung Faramis. Maghanap na lang sila ng wave clear para matawid nila yung late game. So, kung yung Eve available pa at makuha pa nila, siguro, kunin nila yun. Yep. Unless maban. Baka nga ang ginagawa dito ng FNOP is pinaforce yung Faramis na sila kumuha ng Eve. Pwede, bigay nila para at least. Ayan na. Wow! Lalim ng Kaya nga eh. Ang Main lalo ng hugot alpha eh, no? siguro yung ibaban. Ano kaya, ano pa ba masagot dito sa Fanny? Na Ling. Nolan siguro, no choice. Ling, Haya. Haya, no? Para sa... Parang yan kasi yung dalawang pinakamagandang assassin eh kapag may 1-1. Oo. Lalo yung Ling. Yung Ling, pag binabaan yung 1-1, kahit mag-second skill ka, wala siyang pake. Oo. Yung thing naman with Haya, meron siyang 1v1 potential sa... Against one. Yeah. Yeah. So, pwede. Kaso nakatigril. Yun yung makati dun sa first 3 picks ng Onyx. Ang hirap mag-assassin, tapos napupersa ka dun sa Moscow. Oo. Kaya Makate kasi hindi naman damage dealer si Tigreal pero mapapakamot ulo ka. Oo. Tapos ang hirap nun kasi kapag nagkamali ng babae yung Ling or even yung Hayabusa ng Shadow, tapos nahuli siya, wala na, hindi na siya mabubuhay at all. Risky din talaga yung yung upcoming picks dito ng Aurora. I think yung Aurora din maganda rin sa Aurora. Nakakabulol. Pero it is what it is. Diba? Pwede, no? Baka Para sa Nolan na Fanny. lang, Nolan ban. Funny, 1-1. Kung maganda siya yung magandang target para sa dalawa kasi nga may passive pa na hindi naman namamatay. So tinanggal yung Faramis. It's gonna be, I think, Aurora Eve trade. Parang di rin ganun ka komportable na mag-Eve dito sa side ng Aurora kasi parang mag-enjoy lang din yung 1-1. Maganda yung Aurora sana pang counter, pero kailangan nila ng burst para sa 1-1. Baka mag-ano na ito yung mag-Farsa. Farsa, oo nga. Mga ganun. O kaya Eve, again, yun yung isang option. Kaso baka
pag nag-if ka, liliparan Yun nga ka, eh. lilikuran ka. Tsaka ano mo, pagtitripan ng 1-1 yung mga Oo, gatot, pagtitripan yan eh. yung Edith. Sana mag-Farsa para may kakaiba naman tayo. Okay. Kaya nga, Ilan linggo kaya na, lang, ilan linggo ko na iniisip ko- hinihingi yan eh. Iniisip ko kung kaya ba ng Vexana ang 1-1. Additional target. Oo, pwede siguro. Ano Baka nga, Farsa. I think Aurora or Farsa, maganda rito. Unless may ibang mage na pwedeng ilabas dito mula kay Aurora. But my Ano yun? faith will Okay, always Vexana. protect Vexana. me. Ang gandang Eve game to. Okay. Oo, Eve. Eve o kaya Valen. Sila Valen, pwede Aurora. Actually, kahit anong piliin ni Super Friends. Even the Lilia sounds nice. Oo. Sayang walang Louie, no? Nakaban yun. Yeah, Oo nga eh. Louie. Parang maganda rin yung Lilia talaga. Lilia or ano? Lilia or Eve. Tapos samaan na lang ng Chow XP or maybe Arlot again. Arlot. Arlot Terizla. Hylos. Para wala na ring mapatay. Yeah. Yung Aurora. Ganda ng Hylos. Para talagang ma-activate mo yung Tigreal mo tsaka Oo. yung 1-1 mo. Hylos Eve, no? Parang sure ball. Sure ball. Sure win. Oo, medyo... More slow. Huwag naman sure win, boss. Huwag naman sure win. lang. Wala. Yeah. Sure win sa lane. Yeah. Sa lane. Pero kung mag-Arlot naman, maganda yung combination nung ultimate Okay. nung Tig Ah. tsaka Harlot. Specialty parang pa ni Kurt. Harapan. Oh, specialty din ni Kurt. Si Kurt yan, si The Architect. Para ano, ang hirap mag-Moskov niyan. Yung, di ba, Yes. kunwari purify ka, dalawa yung target mo ng Yup. purify. Mahirap. Ngayon, pwede na mag-utility tong siguro Aurora kasi pinili na nito eh. Hanzo kaya. Mahirap pa. What if May Fanny eh. Okay. Tingin siya eh. Iniisip ko kung Alpha, wala. Alang Alpha. Hayabusa lang inaiwan sa pool ni ano. Hayabusa Julia lang inaiwan sa pool ni Fredrin. Nolan. Demon Fredrin ni Kite. Demon Kite. Nolan, I think Nolan or Hayabusa lang talaga yung maganda. Julian, Ano pa kayong not that good. fighter? Maganda na fighter. Balmon. Karina, pwede. Karina. Sayang. Oo nga pala may link. Sinasabi natin kanina link. Oo. Pero yun lang, Tigreal lang yung problema niya dito, tas double stun. Pero si Demon Kite Ling naman yan eh. So kaya niyang gawa ng paraan yan. I think very clear cut yung approach dito ng Aurora MLBB. Kumbaga labas lang nila kung sino sila. Patay. Siguro mapahirapan lang nila yung Tigreal. They will have a sound mid-game. Pero kapag, again, it's the same story. Once na makakuha ng early game snowball dito yung FNOP, it's gonna be really, really hard for Aurora to deal with. Tapos may late game pa. The thing about this Tigreal naman ay kaya siyang i-counter ng Deathly Grasp ng Vexana. So I guess matter of timing and being able to stop yung double combination na nagbumula dito sa Arlot as well as this Tigreal. This is a Ling kontra sa Fanny, Moskov kontra sa 1-1, mechanics over mechanics ang ating makikita for game number 3. Casters, pasok. At malalaman na nga rin natin kung match point na ba para sa Fnatic Onyx o makakabawi ang Aurora MLBB to extend Welcome this to Best of Mobile 7 Legends. series. Welcome to the Land of Dawn para sa Game 3 ng ating Grand Finals. Chantel, ano bang inaabangan natin dito? Parang nga palitan na naman yan. At saka yung first pick, Fanny for King Kong ay expect natin na kung saan-saang parte ng mapa dadaan. Alam mo, pag King Kong Fanny, medyo synonymous na eh. Ito na yung bagong Fanny Gods talaga ng MPL. At napaka-confident na pinakaunang pick pa nga ng Fnatic Onyx ang Fanny dito. Kaya naman makikita natin maya-maya lamang kung magiging worth it nga ba ang pag-pick nila ng Fanny ng napakaaga. Aurora MLBB in this game naman, Demon Kite choosing the Ling as their last pick. So ganun yung naging draft priority natin papasok sa larong ito. Ano na to, labanan sa ere kasi dalawang junglers natin ay lumilipad. Pag nagkasalubungan ay mataas ang tsansa na hindi muna magkabigayan as much as possible or depende lang kung paano or gaano kataas yung farm ng isang jungler over the other. Ang dami palang lumilipad dito, no? Pati yung 1-1, pati yung si Edward pwedeng magpalipad. Pero mukhang magkakaroon ng 1v1 dito sa may bandang itaas. Makakalabang si Doming ng bahagya, pero mukhang buhay pa rin naman si Kelra, kasama na rin si Brusco sa pagpoprotekta sa kanyang full play. Alam mo parang pagdating sa mga gantong points sa Grand Finals, napaka-importante nung emotional stability, lalo na pag may biglang dumating na player sa side ng Aurora. First blood laban dito kay Kelra.
Demon Kite with a fast rotate. Nalaman niya na mukhang gumugusto si Kelra doon ng isang siege minion. Pero pinuntahan niya agad at wala pang ang crossbow of Tang noon at wala ring Inspire. Kaya naman naging libre ang first blood na yon para sa Ling. Lamang ang Aurora MLBB ng 500 first turtle. Nakapwesto na si Edward. If I'm not mistaken, unang laban ng Aurora din sa playoffs, Ling din ang ginamit ni Demon Kite at halos hindi din nakalaro yung nakatapat nila na marksman or go din nung time na yun dahil laging iniikutan. So probably for Kelra, siya ang pinaka magiging target ni Demon Kite from time to time or pwedeng siya nga lagi ang puntahan. Panigurado yun ang ating makikita. No? And si Demon Kite, before siya pumasok sa MPL during his yung rookie season niya sa RSG. JNA pa siya noon. Ito yung sinasabi nilang one-man army daw mag-Ling. Yung tipo na bumubuhat ng 5 sa Ling gameplay niya. Pero kung si King Kong, naghanap doon ng trade sa may bandang itaas at hindi pala itutuloy ang pinakaunang pagong. Ibang klaseng MLBB naman ang ating pinapanood ngayon. Nung first 2 games ay nirarush nila ang first turtle. But this time around, ang aerial battle natin ay nasa gold lane. Ano muna to, territorial muna ang ating mga players as much as possible ay kailangan makuha nila yung mga resources. Ayan na naman. O di ba parang maduduloy ka na lang kapag may biglang lumilipad na player. So gusto sana salubungin. Demon Kite na mapapagamit ang Tempest of Blades at buhay pa rin. Napagamit ng maagang Tempest of Blades. At dahil dyan, walang access sa Tempest of Blades for the first turtle. Maliban na lang kung papatagalin ito ng Aurora MLBB. Alam ng dalawang assassin main na napaka-importante ng buhay ng nilang mga gold laners na hindi nila masyadong hinawakan ang bagong ito. In fact, kanina pa atang nandito si Kirk at si Edward ay sumusunod lamang sa kanya. Ito ang dalawang players natin, palakasan na lang ito ng loob kung sino mauuna pagdating sa pagsiset up ng team fight para sa kanilang mga team. So far, parang yung naging istorya noong grand finals kung sino mas may risk na willing i-take para manalo dun sa team fight na yun. Kaya naman somehow ay medyo maingat yung isang team pero yung isa parang push lang ng push or pasok lang ng pasok. At dito natin masasabi no, na itong dalawang teams na to hindi lamang isang playstyle ang alam nilang gawin. Kaya nilang mag-adjust base sa mga nangyayari, base sa mga pick ng kalaban. Kaya naman hindi ito pamilyar sa nakita natin sa first 2 games of this series. At big respect no, para sa Aurora at Fnatic Onyx dahil ibilang lang ang mga team na kayang mag-switch up ng kanilang rotations ng ganito kabilis. Pero mukhang mabilis din makakapunta si King Kong dito. Tapatan ng dalawang junglers dito sa may Onyx buff. By the way, meron flicker si Brusco. Kakasabi lang natin ginamit yung flicker implosion. Si Yui dito sa ilalim ng tore ay mag-target ni King Kong. Double kill sa kanya pero mauuntog at masasalubong dito ni Renny J. Worth it naman ata para kay King Kong. 2 kills para sa isa. Pero mukhang magkakaroon ng palitan dito sa may bandang ibaba. Kirk feeling the confidence against Edward. Still, 2 kills ang mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. A return kill naman mula sa Aurora. Hindi pa rin kinukuha ang bagong. Oo, ilang minutes na ba? Unang turtle pa lang yun, di ba? Pero, wala pang bagong, boss. Oo. Tsaka kanina pa nakapwesto dyan si Kirk at saka si Edward. Alam mo si Kirk, kapag usapan natin si Kirk, isa siya sa mga sabihin na nating type of explainer na napaka-consistent. Oo. Pero hindi ganun ka-flashing ginagawa niya. Pero sobrang crucial pagdating sa mga team fight, lalong-lalo na yung mga heroes niya like Edith, pero ito din sa kanyang Arlott. Kumbaga parang malinis lang talaga na laro. Classic XP lane gameplay yung ating nakikita. Pero again, this is still the first turtle of the game. 5 minutes in, wala pa rin kumukuha ng big objective natin. Talagang nagkakaroon lamang ng palitan in terms of the kills and in terms of ability to secure their gold laner na hindi namamatay mula sa mga gangs. So far, lamang pa rin naman ang Fnatic Onyx ng 200 lamang at mukhang Aurora MLBB naghahanap pa rin ng proper scaling ng kanilang Ling. Alam mo, at this point, wag na tayo mag-turtle, diretso na tayo ng Lord. Kasi parang gano'n na rin yung takbo ng laban natin. Dahil even for F-Note dito, siguro ay, oy, top lane! Domeng! Ay! Kamuti ka na si Domeng makakapag-dash away. Pero aabutan ba ni King Kong? Mawala na energy. So parang ito na yata yung sign para sa ng Aurora na simula na yung turtle. Si Bruce matatamaan na Eternal Guard. I-zone out nila and Demon Kite masesecure gamit ang kanyang retribution. Kirk sa harap ng 3 miyembro. Mapatay sa kamay ni Demon Kite pero Torres sa gitna ang gusto ng F-Nop. 2 tore ang nakuha ng Fnatic Onyx para doon sa pinakaunang pagong matapos nilang subukang patayin si Domeng doon sa may bandang itaas. Kaya naman hawak pa rin ng Fnatic Onyx ang gold lead. Napakagandang trade mula sa 2 kupunan. Tsaka ano na to, parang iwas yata muna talaga sila sa team
teamfight. Probably for FNOP dito ay ayaw muna nila nung mga heavy teamfights dahil ganun din ang hero composition ng side ng Aurora. Yung pwedeng basta-basta na lang maglatag ng mga skills at probably ay gusto nilang mauna si Kelra sa kanyang lane kaya nasira na yung Torres sa itaas. At saktong-sakto, no, we're talking about a 1-1 na mukhang papunta na sa kanyang second item. That's the Demon Hunter Sword. At mukhang isusunod na nga rin ang kanyang, actually, power spike na to para sa 1-1. Ito yung tipo na pag nakuha na ang dalawang items na to, ay napakasakit na ng kanyang crossbow of Tang. Kaya naman naghahanap na sila ng potential play around this gold lane area. A very, very close game here in game number 3. Ang tanong, kailan kaya magkakaroon ng isang team na makakalamang talaga? Oh, ito na si Renny J magiging target. Ginamit yung Avatar of the Guardian at makakatakas. So parang ganito lang yung pinaka-tempo nung ating game. Pero mabilis makakapag-clear na minion wave yung FNOP dun sa may gitna. Which by the way, nasira na nga yung Torre dyan. So Aurora nga ay somehow naghahanap ng butas doon sa aggression na ginagawa ng FNOP. Parang ang hirap, no? Kasi pag umiikot ang Fnatic Onyx, laging may nakaalalay sa isa't isa. At hindi lamang yan, yung Aurora MLBB na gamit na nila yung revitalized at pati na rin Avatar of the Guardian. Ang masama dito ay mahaba ang cooldown ng ultimate ng isang Gatot Kacha. So during this initial first few seconds of the Lord, baka wala pang access para dito sa Avatar of the Guardian. But right now, King Kong is still visibly farming. Okay, makakapag-cable. Pero nung sinaunang MLBB kasi yung mga nagkakontera ng mga heroes Di ba nung time na pag funny user ka, sobrang galing mo mag-ML. Ay, wait lang, magandang ML yata yung makikita natin. So makakatakas dito, dalawang players ng Aurora. Makakahinga muna sila, pero unang makakapwesto ang FNOP dito sa Lord. Kinabahan ng mundo. Nagre-recall. Napasigaw bigla yung mga kasama natin Nagre-recall yung isa, nag-ulti na yung kabila at munti ka na ngang magkaroon ng bigayan doon sa may bandang gold lane. Pero mukhang kontrolado ng Fnatic Onyx ang Lord area na to at nabibigyan na nga rin ni Brusco ng vision sa baba. Si Doming babagsak. Wow! Ito na yung sinasabi natin na talagang nagkaka-assassinate if ever na merong instant kill potential ang inyong jungler at saktong-sakto pa si Doming. Kasi ganun di ba yung mga play para pag may Lord, bigla na may dadating na sibat from Amoskov. Kaya isang mabilis na makukuha ng FNOP yung Lord. What a play coming in from King Kong. Nahanap yung gold laner sa baba na secure yung pinakaunang Lord. That's two major objectives na nahanap ng first pick Fanny na to in this 9-minute game. Brusco pumasok na. Merong implosion, meron ito na guard na gagamitin. Pero nagamit na yung second hammer at diinan mo pa ng final slash. At patay na rin dito si Brusco pero patay din si Renny J. So 2 for 2 trade ang nangyari sa team fight. Doming nakapag-free hit pero mukhang papasok si Super Trades. Low HP na rin. Mabubuga ng bagya pero buhay pa rin naman. Doming still alive in this fight. 4-1 na si King Kong. In fact, 100% KP ang ating nakikita sa fanning na to. At may kita din natin that because of the team fight also, meron na yung Lord dito yung FNOP at sa ating Infinix instant replay. Nagka-layeran pala ng mga skills. Parang nagkasunod-sunod nga, tapos yung final slash tatama pa. Kumbaga kakabit lang dito, pero hindi ka rin kasi pwede mag-team fight around Moskov sa dikit-dikit. Dahil lahat kayo magkakabaya, pero nahuli si King Kong. Isang banat na lang. Nasusunog! Tatamaan ng Kuitis! Hindi! Kuitis! Kalma muna. Hinipan, boss. Hinipan yung bigla para medyo maurong yung Kuitis. Para maurog yung Kuitis na buhay yung Fanny. Iniwasan na pati buong mundo. Parang rin yun parang Space Impact. Grabe naman yun. Ilang cable yun, di ko na mabilang, boss. 23 yata. Grabe, ang galing ng mata mo doon. Minsan dito ko na lang mapapaisip kahit anong lohika ang sundin mo, basta magaling ka mag-Fanny. Pag mabilis din yung kamay, Pag mabilis yung kamay mo, wala nang kailangan isipin pa. Pero, ayan na, si Renny J nasa may bandang harap. Final stash, hindi kakabit, pero mukhang papasok pa rin. Half HP para dito kay Hitman. Okay, so makakaalis gamit yung kanyang ultimate. So medyo alis muna mga players ngayon. At naagawa na ni King Kong ng purple buff dito si Demon Kite. So medyo magiging mahirap yung kanyang sitwasyon na umikot-ikot sa Land of Dawn. Itong ikutan na nagaganap ngayon, nakakabaliw ng legit. Hindi ko na nga alam kung saan titingin minsan yung dalawang junglers natin ay napakabilis pero si Doming ay bumabanat! Ay! Hindi na makakatakas pa! After ng Torre, napatay na rin siya. So unti-unting pinaliliit palalo ng FNOP yung mapa ng Aurora. Grabe, nahanap na naman nila and this is it. Fnatic Onyx
steamrolling to a 4K gold lead at mid lane naman ata ang kanilang hinahanap. In fact, wala pa tayong nakikitang malaking team fight na nagaganap dito. Parating 3v3, parating 1v1. And in this Lord push, no, wala pang ang Lord. In this regular push ay makukuha nila ang mga holy defense ng mga Torre dito. Kaya naman hindi nila matutuloy ang push. Probably our next movement from FNOP is gonna be the Lord. Crucial dito is walang purple buff si Demon kahit pwede siguro mag-clear na minion wave on other lanes or opposite lane nung Lord. Pero tinan natin kung yun yung magiging play ng Aurora. But definitely for FNOP, hawak na hawak nila yung posisyon. Luminous Lord, sinisimulan na dito ni Kelra. At ang kung babalikan natin si King Kong no, nandun sa likod. Si Demon kahit ay 3-9 yung i-burst pero makakatakas din naman si Rene J doon mula sa bandang harap. At mukhang magre-reset na naman ang ating Lord. Grabe ang hirap. Ilang minutes kanina yung yung duration ng first turtle? Parang mga 5 minutes bago ginalaw. Feeling ko matagal yung magiging Lord natin not unless ay simulan ng FNOP anytime. O parang FNOP yung may karapatan magsimula dahil nga sila ang may hawak ng gold lead. 4K ang kanilang hawak, papunta na rin ang 5,000. Hindi tatama ang final slash ni Kirk. Pero nandiyan naman si Dewey para mag-split push nandun sa may bandang ibaba. Pang nangyayari na naman pala. Parang laging dalawang kailangan na camera para matutukan talagang laban natin na to. Hinamalagan Devil's Blades kay Demon Kite. Maganda nga si Super Friends. At si Rene J dito magkakaroon ng setup play para sa kanya. Sino makukuha nila? It's gonna be Kirk. So 2 players down. Si FNOP. This is it para sa Aurora. Sinisimulan nila yung Lord. Pero si Kelra uuwi ba? Tutuloy ba siya? O magkakaroon ng counterplay from FNOP. Nakuha pa nga. Kelra is down. At si Brusco na lang nandito nakakabuhay lang niya. Kaya naman masesecure ng Aurora yung Lord. What a turnaround coming in from Aurora MLBB. At parang ganun lang yung 5,000 gold lead ng Fnatic Onyx ay nabura. Parang natanos, napalayo, nawala ang gold lead. And with that Lord push na paparating na rin para sa Aurora MLBB, pwede pa silang magpalaki ng kanilang gold lead. O, tsaka after ng team fight na yun, nakita natin mga players dito sa camera sa baba. Parang napaayos sila bigla ng upo eh. Oo. Parang biglang nag-straighten ng mga backs. Game na nga. O, sabi niya, my turn. My turn na. And ito, Fnatic Onyx, matapos silang ma-wipe out ng almost doon sa may Lord. And with this Lord push coming in the mid lane, kailangan nilang siguraduhin na hindi sila mauubos dito. Dahil tandaan natin, Luminous Road to. Kapag hindi nila na-depensahan, may malaking chance na kaya itong tapusin ng Aurora. Oo, sobrang bilis pa naman din mag-tower lock or pag diniretso dito nila Doming. And even Edward, yung kanyang hero, ay pwedeng gamitin para makapag-secure lang ng turret against FNOP. Oo, pero yan na nga ata. The inhibitor turret, madedepensahan naman ng Fnatic Onyx. Pero sa baba, si King Kong na naman ang kanilang punteriya. Pero mukhang hindi nila mahabol ang isa sa mga pinakamalakas na jungler ng MPL ngayon. Madulas pa rin si Sky King Kong doon sa kanyang ginawa. So ganoon muna ang magiging pattern para sa FNOP. Pero kita natin na yung Aurora naman, sila na yung lamang sa laban at galit na sisira ng Torre. Si Doming sa bottom lane. Ito yung parang magugulat ka na lang, napaliktad na nila eh. Yung tipo na Chumachani na sa Torre at napakasakit na pala ng Moxcom. And kung comeback din lang naman ang usapan, no, si Edward holding on to this Edith. Ito yung mga isang naging pick niya na nagbigay sa kanila ng mga crucial na panalo against Falcon sa AT Bren kahapon. Oh, tsaka kasi yung yung spell vamp, yung lifesteal, rather nung Edith ay kitang-kita mo pag ginamit yung Primal Wrath. Tsaka gusto ko lang sabihin yung mga cables na ginagawa ni King Kong na sobrang layo na napupuntahan. Kung ikaw yung Aurora, minsan mapapaisip ka kung pagkapasok ba nito biglang gagamit ng cutthroat. Kaya nga tapos pagka si Doming pa ang napuntahan, ayan na, flicker in! Okay, sino tatamaan na after the guard dyan? So habang sinusuon ng mga players dito, si Kirk ay makukuha ni Doming. So -1 ngayon ang FNOP, unti-unti na ngang nararamdaman yung liwanag ng Aurora. Earth Shatter Flicker. Here comes the Spear of Destruction. Mukhang hindi naman kakagat. Pero mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa mid lane. That's one inhibitor turned down. At magbaback off na ang Aurora MLBB. Playing it safe. Dahil 30 segundo na lamang ay lalabas na ang Lord. And this will be the third Lord of the game. At mukhang Aurora MLBB naman ang may control nito. Grabe kung mapansin natin yung buong naging games natin for this best of 7 series. No? Parang hindi pa umaabot na hindi lalagpas ng 15 minutes or 16 minutes. So, speaking of mental fortitude, talagang kakaiba ang kayang gawin. So si King Kong dito ay hindi naramdaman. Hindi muna siya naamoy ng mga players dito ng Aurora. Ayan, tas nagpakita siya, nandito pala ako. Hello! Hello! Pero mukhang makakaabot naman pala dito sa may bandang ibaba.
Fnatic Onyx ang magsisimula ng pag-control sa Lord area na to. Napakatapang ni Kellra. Siya pa talaga ang nanguna. Siguro kay Kellra dito, sabi niya, di ba naglalakad siya ngayon? Siyempre, aside from the movement speed, gusto niya na lumipad eh. Oo, gusto na talaga niyang lumipad with that crossbow dang. Half HP para dito sa Lord. King Kong nandun sa kilid. Kellra Nakasilip nandun. kaya? K&K connection, naghahanap ng play. Oy, pero naramdaman ni Doming. Okay, sakit nga dito ng mga pasibat ni Doming habang sinusuot ng mga players dito sa side ng FNOP. Napakagandang paghawak sa side ng Aurora. At si Kirk ay patay na rin. Napakasakit na ni Doming. Hindi na natiis ni King Kong yung damage. Kinailangan ng lumipad palayo. And that will be the third Lord secured para dito sa Aurora MLBB. At ang tanong, saan kaya ito lalabas? Most likely sa mid lane. Kaya naman pwede na nilang lutuin yung mga side lane wave. At dahil masakit na rin yung damage dito ni Doming, napabili na rin si Brusco dito ng Immortality para if ever man na na-burst siya ay probably diretso implosion. One last final setup play ang kanilang inaantay. Pero sobrang sakit na nga ni Pal Doming, the next standard. Oo, tapatan nga pala ito ng gold standard at the next standard. Pero mukhang tatama na ang Spear of Destruction. Here comes the Ding. Demon Knight with a BOD. Agaran na kang nagamit ang Tempest of Blades. Patapos na ata to, boss! At ginamit ang Wind of Nature. Kirk is down. Nakatpatay dito si Edward. Pero yung Lord, kailangan depensahan dito ng FNOP. Kailangan daw nilang depensahan. Pero hindi ata magpapadepensa dito ang Aurora. Unti-unting nawawala yung buhay na base. At ang sagot naman ng Aurora, kami naman sa game number 3. At ang islap ng liwanag ng Aurora MLBB ay nagsisimula ng numingning. Ito na ba ang simula ng momentum para sa Aurora MLBB? We have a series. Insured na ang mga susunod pang game. Mas nagiging kaabang-abang kung ano ang magiging storya nitong ating best of 7 na series. Kaya naman, hihimayin natin kung paano nga ba nakuha ng Aurora MLBB ang game number 3 na to kasama ang ating mga tropa sa Infinix King Tambayan. Nabuhayan na naman ang Aurora! Finally getting their clappers in as the Aurora MLBB team is now on the board for the Grand Finals. Masaya ako na hindi sweep yung makikita natin ngayong araw. Sulit yung ticket! Sulit yung pagnood ng ating mga fans and sulit dito para sa side ng Aurora ang nangyari sa game number 3. Siyempre, ang MVP ng game na yun ay walang iba kundi si Renegade. Kakaiba yung pinamalas na performance dito ng roamer ng Aurora MLBB. Yung mga importanteng talon, importanteng taunt laban dito sa Fnatic Onyx. Yung naging sagot nila sa late game ng Super Family. Men, literal na it's the taunt that counts eh. It's the taunt that counts. It's gatot that counts. Kahit alin doon, pwede. Gatot kacha. It's the gatot. The thought. Ewan ko na. Gusto ko lang ipaliwanag yung thought process ko dito, given na nagkaroon talaga ng moments na very risky. In fact, nahirapan nga si Doming during the early portions of the game kasi siya talaga yung pinupuruhan ng sobra. But what got them back in this game, I feel like, is the way Renegade played this to the point na there's always the taunts. Lalo na dun sa moment na yun na talagang nabigwasan talaga nila yung dalawang major damage dealers ng FNOP. Yes, and yung naging storya natin ng game number 1 tsaka ng game number 2, yun yung pinanghawakan ng Aurora. Kasi kahit anong mangyari, kahit tumaba si King Kong at si Kellra, meron silang access. May bypass mechanic sila. And yung bypass mechanic na sinasabi natin is yung ginagawa ni Demon Knight na tinatalunan niya yung likuran and nandun din kasi yung follow-up ni Renegade with the Avatar of the Guardian. Hindi rin makaharap ng matinong pwesto dito si Kellra, pati na si Brusco, mind you. Kumbaga, yung implosion lagi nakaabang dito sa Tempest of Blades. Si Kellra, kailangan hintayin niya na maubos lahat ng crowd control na manggaling dito sa Aurora at kailangan bumaba muna si Demon Knight. So, kahit ganun na nakataba or ganun na naka-farmed yung heroes ng Fnatic Onyx, hindi rin sila makaharap ng teamfight na gusto nila dahil lahat ng potential na engage na mangyayari sa isang teamfight ay pabor na pabor sa Aurora. They're just not letting up in terms of the damage output. Nagkaroon ng moments na itong si Renegade talaga just dishing out the damage
the best way possible. And not only that, pwede mo rin tingnan na mabuti itong si Yue, just giving the best wingman in terms of using the Vexana. Talagang maganda yung follow-up damage na binibigay niya right after that taunts or those taunts na nilalatag nitong si Renegade, whether it came from the Avatar of the Guardian or that second skill from the Gatot Kacha, laging merong follow-up. And I feel like, especially kung si Kelra at si King Kong yung makukuha mo, that's the best case scenario for Aurora during those times. Yeah, doon kasi nagre-revolve talaga yung start ng teamfight dito sa Aurora. Yung combo na pwede manggaling kay Edward and Renegade, basta kasama si Yue. Kasi nandun na yung chain stun with the Eternal Guard. Kapag nakahanap sila ng potential target sa mga crowd control na magagaling kay Edward at kay Renegade, doon na naman gagaling yung kasunod na follow-up kay Yue. And it allows Aurora to set up for a second engage. Kumbaga, dalawang layer yung teamfight dito ng Aurora. Kapag nangyari na yung initial layer na yon, FNOP, they will have to react. Pero may paparating pa kasing Ling. So yun yung nagpapahirap sa buhay ng FNOP dito, yung engage potential ng Aurora, even if you try answering it, may pangalawang layer kasi. And doon nahirapan dito yung Aurora, even si Kelda, hindi siya nakaharap ng solusyon dito sa game na to. And they did not have a solution, especially during the later portions of the match para kay Renegade at para sa Aurora. As what I've said earlier, they are finally on the board in this Grand Finals. I'm wondering kung ano ba ang thoughts ng ating mga analysts